Sa isang malungkot na libing, isang binata ang lumapit na parang isang alamat na may dalang nagliliyab na pulang palumpo ng bulaklak. Pinalayas siya ng lahat dahil inakala nilang siya ang pumilit kay Soo Ka-isyu na ilipat ang lahat ng shares na naging dahilan ng pagkamatay niya sa sakit ng loob. Galit na ginulpi ng anak na babae ni Soo Ka-isyu ang dibdib niya gamit ang mga bulaklak. Niyakap siya ni Parker Chuden at pinangalandakan na kukunin niya ang lahat ng pag-aari ng pamilya nito, kasama na ang babae. Pagkatapos ay inihayag ni Parker Chuden sa harap ng lahat na siya na ang bagong pangulo ng kumpanya at nagbabala na ang sinumang umalala kay Soo Ka-isyu ay humaharap sa kanya. Noong nakaraan, mayroon siyang inang labis na nagmamahal sa kanya, ngunit sumama ang ama niya sa ibang babae, siyang Kao Difi, at nagkaroon pa ng sariling anak na lalaki. Sinubukan pa rin ng kanyang ina nang umiti at aliwin siya, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, kinuha siya dahil sinabing may sakit siya at pagkatapos ay inagaw ang bahay. Ngayon ay sapat na ang lakas ni Parker Chuden para bawiin ang bahay at paalisin si Keyad Hwan Taemin. Malakas ang ulan sa labas, si Keyad Hwan Taemin ay naging isang palaboy sa isang gabi. Nakaupo sa labas at binabayo ng hangin at ulan. Hindi pa rin napigilan ni Parker Chuden ang sarili na dalhin ang payong at protektahan siya. Nagmakaawa si Keyad Hwan Taemin nahayaan siyang manatili doon dahil maraming alaala sa lugar na iyon at kailangan din niyang maghintay ng isang tao. Sabi niya basta hihipayagan siyang manatili doon, tatanggapin niya ang lahat ng kondisyon. Agad siyang binuhat ni Parker Chuden papasok sa bahay. Ngunit ang malambot na pagkilos na iyon ay nagpagalit kay Nomad Iman. Hinihampas niya ang likod ni Parker Chuden na punang pilat ng latigo habang pinapaluhod siya sa harap ng kabaong ng kanyang ina upang magsisi. Si Soo Ka-isyu K-syu, ang ama ni Keyad Hwan Taemin ay nakipagsabuatan kay ang Kao Difi upang patayin ang kanyang ina at angkinin ang kumpanya. Sabi ni Parker Chuden, hinayaan niyang manatili si Keyad Hwan Taemin doon upang lubos niyang madama ang naranasan niya. Tinanong ni Keyad Hwan Taemin kung bakit niya itinapon ang lahat ng gamit niya. Ngunit itinapon ni Parker Chuden ang lahat ng mga laruan sa swimming pool. Gustong yumuko ni Keyad Hwan Taemin para pulutin ang mga ito, ngunit nawalan siya ng balanse at hinila si Parker Chuden pababa sa pool. Tinawag niya itong walang hiya dahil may utang ang ama niya sa kanya pero gusto siyang akitin. Hindi ito pinalampas ni Keyad Hwan Taemin at galit na sinampal siya. Agad siyang hinalikan ni Parker Chuden. Sinabi niyang bawat sampal niya ay babawiin niya sa halik. Samantala, nagpumilit siyang Kao Difi na bawiin ang mana mula kay Parker Chuden. Nagplano ang anak niyang akitin si Keyad Hwan Taemin para makahanap ng paraan para saktan si Parker Chuden at gusto pa niyang ipaimbestiga ang background ni Parker. Sa kabilang banda, hindi rin pinahintulutan si Keyad Hwan Taemin na maging walang ginagawa at pinilit siya ni Nomad Iman na magtrabaho sa loob ng bahay. Kahit nagtiis siya upang hintayin ang pagbabalik ni Keyad Hwan Taemin, hindi pa rin siya tinantanan ni Nomad Iman. Bigla niyang pinunit ang litrato nila ni Soo Ka-isyu K-syu. Umiiyak niyang sinabi na tinalikuran na niya ang kanyang pagkatao upang manirahan doon, umaasang hindi gagalawin ni Parker Chuden ang kanyang mga gamit. Aksidenteng nakita ni Parker Chuden na malaki na ang pasa sa kamay niya, ngunit nagkunwari siyang hindi nakita at umalis. Ang dahilan kung bakit kinamumuhian din ni Nomad Iman si Soo Ka-isyu K-syu ay dahil pagkatapos nakunin ang ina ni Parker Chuden sa ospital. Kinuha ni Soo Ka-isyu K-syu siyang Kao Difi at ang anak nitong lalaki at dinala sa bahay upang pahirapan si Keyad Hwan Taemin. Nagpumilit siyang huwag kalimutan ni Parker Chuden ang paghihiganti na iyon at dapat parusahan ng nararapat ang mga taong iyon. Nang malaman niyang sugatan ang kamay niya, naghanda si Parker Chuden ng pampahid, ngunit nagkunwari siyang hindi niya kailangan ang bote, kaya pinagawa niya ito kay Keyad Hwan Taemin. Sa sandaling ito, naimbestigahan na ni Nayang Kao Difi at ng anak niya ang pagkatao ni Parker Chuden bilang anak sa labas ng may-ari ng International Investment Bank na nag-aral sa ibang bansa mula pa noong siya ay 50 taong gulang. Inakala niyang Kao Difi na ito ay simula pa lamang ng problema dahil mula nang bumalik siya sa bansa ay marami na siyang proyekto na pinabagsak. Gusto niyang Kao Difi na akitin ng kanyang anak si Keyad Hwan Taemin upang maging kakampi niya ito. Noong gabi, nagdao si Parker Chuden ng party sa bahay kasama ang mga shareholders ng korporasyon at pinagsilbi pa niya si Keyad Hwan Taemin isa lahat. Dating siya ay isang mayaman na dalaga, anak ng Pangulo, ngayon ay pinapahiya niya, pinagbubuhos ng alak sa lahat. Ngunit nakita ito niyang Kao Difi bilang isang pagkakataon dahil kung ililigtas niya si Keyad Hwan Taemin ay ituturing niya sila bilang tanging kaligtasan. Pagkatapos, kinausap niya si Keyad Hwan Taemin ng pribado at nagkunwaring naaawa sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Sunod, inalok niyang Kao Difi na magtrabaho siya sa design department ng kumpanya. Si Keyad Hwan Taemin ay parang isang inosenteng usa at tahimik na sumunod sa kanya dahil gusto niyang maghiganti kay Parker Chuden. Agad namang sinamantala niyang Kao Difi ang pagkakataon at sinabing kung papayagan niya siyang magtrabaho sa kumpanya, kailangan niyang subaybayan si Parker Chuden.
dahil sa susunod na linggo magaganap ang formal na pagpupulong ng mga shareholder para makita kung magiging presidente si Parker Childens. Pagkatapos ay padadalhan niya ito ng listahan ng 5 pangunahing shareholder na may kapangyarihang magdesisyon at inutusan siyang hanapin si Evo D, ang kanyang anak para kausapin. Pagkaalis ni Kayadhawan Timin lumabas si Parker Childens na may masamang tingin kaya natakot siyang Kao D dahil dito rin niya tinulak ang ina ni Parker Childens na si Nomad Dew Tiras pabagsak at namatay. Sa labas, sinubukan ni Evo D na samantalahin at hawakan si Kayadhawan Timin, ngunit hinarang siya ni Parker Childens at pagkatapos ay galit siyang itinulak sa dingding. Binalaan siya ni Parker Childens na huwag subukang akitin ang ibang kalalakihan dahil maaari lamang siyang maging katulong niya. Ang dahilan kung bakit pinayagan niyang Kao DV si Kayadhawan Timin na magtrabaho sa kumpanya ay dahil kahit papaano dala niya ang apelidong Suo. May utang na loob si Max Bailey FD sa board of directors kay Suo Kaishu D. Kaishu kaya pwede siyang mahila nito sa kanilang panig. Ngunit nabigo ang plano ni ang Kao DV dahil naunahan na siya ni Parker Childens at pinanatili si Kayadhawan Timin sa tabi niya bilang assistant ng presidente. Ang unang trabaho ni Kayadhawan Timin ay isaulo ang mga tuntunin ng isang assistant. Una, dapat niyang suriin ang kanyang telepono sa lahat ng oras at saan man. Kailangan niyang sagutin ang tawag niya sa loob ng 30 segundo at mabilis na sagutin ang text sa loob ng 0 segundo. Biglang iniunat ni Parker Childens ang dalawang kamay niya na ikinagulat ni Kayadhawan Timin at inakala niyang gusto siyang yakapin sa tanghaling tapat. Ngunit inutusan lang niya itong isuot ang damit sa kanya at sinabing maaari na siyang umuwi dahil may wine party siya ngayong gabi. Sinuway ni Kayadhawan Timin na uminom siya ng kaunting alak upang maiwasan ang pinsala sa kanyang kalusugan na ikinagulat niya sa ugali nito. Noong nakaraan, si Kayadhawan Timin lamang ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Parker Childens. Ngunit siya ay anak ni Suo Kaishu D. Kaishu, ang taong nagtulak sa kanyang ina pabagsak hanggang sa mamatay, kaya hindi niya kayang patawarin ang mag-ama. Dahil lasing, napunta si Parker Childens sa silid ni Kayadhawan Timin at nakatulog, hindi pa rin siya naniniwala at sinabing kanya ang silid. Nang matauhan, saka lang niya nalaman na nagkamali siya ng silid. Biglang may dumating na mensahe sa telepono ni Kayadhawan Timin. Mabilis na kinuha ni Parker Childens ito at nalaman na ipinagpapalit niya ang impormasyon niya kay Evo DN. Nagalit siya dahil inisip niyang si Evo DN lang ang nasa isip nito, kaya walang awa siyang ikinulong sa madilim na silid. Ito ang silid kung saan siya dati nanirahan. Katulad niya ngayon, kahit sumigaw siya ng malakas ay walang tutulong. Ngunit kahit pahirapan niya si Kayadhawan Timin ay hindi rin siya guminhawa. Nang nag-iisang nakaupo si Parker Childens sa silid, si Kayadhawan Timin ang nagdala ng liwanag sa kanya. Ibinigay niya rito ang kanyang teddy bear at dahan-dahan siyang niyakap. Nagsimulang umulan ng malakas at kumidlat sa labas, kaya sumigaw si Kayadhawan Timin at nagmamakaawang palayain siya dahil takot siya sa kulog. Sa pagkakataong ito, nagpalit sila ng posisyon at si Parker Childens ang may dalang flashlight at pumasok. Pagkatapos, binuhat siya ni Parker Childens pabalik sa kama. Nanginginig si Kayadhawan Timin at niyakap ang sarili, hindi makatingin sa kanya. Nang malaman ni Nomad Eman na lumambot ang puso niya, pinilit niyang muli si Parker Childens na lumuhod sa harap ng kabaong ng kanyang ina para ipaalala ang paghihiganti. Inisip ni Parker Childens na tiyak na magiging kapaki-pakinabang na panatilihin si Kayadhawan Timin isa tabi. Hindi niya malilimutan ang ginawa ni Suo Kaishu B. Kaishu at Yang Kao. Kaya sinabi ni Yang Kao DT kay Kayadhawan Timin, ang 5 shareholder na may malapit na relasyon kay Suo Kaishu D. Kaishu. Nakita ni Parker Childens na nag-uusap sila, ngunit hindi niya pinansin at sinabi lang na may sarili siyang schedule, kaya hindi niya kailangang sumama. Kinumbinsi ni Kayadhawan Timin ang bawat shareholder, ngunit 4 sa 5 ang walang magawa at tumanggi. Dumating si Kayadhawan Timin upang kausapin si Max Bailey FD muli at binanggit ang tulong na ibinigay ng kanyang ama sa kanya noong nakaraan. Ngunit hindi inaasahan, nandoon din si Parker Childens at pinag-uusapan ang kooperasyon kay Max Bailey FD. Alam ni Parker Childens na nakikipagsabuatan siya kay Yang Kao DT upang pabagsakin siya, ngunit hinamak niya dahil noong nagkakaproblema siya, ilang tao ang nag-abot ng tulong. Gayunpaman, naniniwala si Kayadhawan Timin na hindi lahat ay ganoon, na mayroon pa ring mga tao sa mundo na naniniwala na ang taos pusong-puso ang pinakamahalaga. Sa pulong ng mga shareholder, ang lahat ng 5 miyembro ng lupon ng mga direktor ay sumang-ayon na si Rachel Stone ang hahawak ng posisyon bilang chairperson. Walang nagawa si Nomad kundi sa pilitan siyang palakpakan at batiin. Sa simula, buong tapang na sinabi ni King of Clubs na maglalabas siya ng pambotong pagtutol, ngunit hindi inasahan na biglang magbabago ang isip niya sa huling sandali. Nagbalita ang tao ni Nomad na si Rachel Stone ay nakikipagtulungan kay King of Spades sa proyekto ng pagtatayo ng dakilang hari na tinatayang nagkakahalaga ng 80 milyong yuan. Siyempre, makikialam si Nomad sa proyektong ito para agawin ang negosyo ni Rachel Stone. Inutusan din niya si Jack of Hearts na sundan si Kayadhawan para kumuha ng impormasyon tungkol kay Rachel Stone. Si Kayadhawan ay nag-overtime sa kumpanya hanggang gabi, ngunit ang malakas na pagkulog at kidlat sa labas ay nagpatago sa kanya sa ilalim ng lamesa dahil sa takot. Alam ni Rachel Stone na takot siya sa kulog kaya lumabas siya para tingnan, ngunit nakita niya si Jack of Hearts na yakap siya at inaalo. Nang lumabas si Kayadhawan, nakita niya si
si Rachel Stone na nag-iisang nakatayo sa ulan. Nagmagandang loob siyang sisilungan ito ng payong, ngunit galit na sa pilitang hinalikan siya ni Rachel Stone at nagpahayag na gusto niya si Kayad Hawan. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang mukha niya at sinabing gusto niya lamang si Kayad Hawan na laruin sa kanyang kamay at sa pilitan siyang hinalikan ulit na ikinagalit ni Kayad Hawan at sinampal siya at tinawag na walang hiya. Kinabukasan, binigyan ni Rachel Stone si Kayad Hawan ng isang evening gown para makasama niya ito sa party. Pumunta rin si Nomad upang akitin si King of Spades na agawin ang proyekto kay Rachel Stone, ngunit sinigawan din siya ni Rachel Stone. Samantala, naghiwalay sina Kayad Hawan at Jack of Hearts upang mag-usap. Masiglang nag-usap ang mga babae sa party tungkol sa pagiging makapal ng mukha ni Kayad Hawan na makitira sa bahay ni Rachel Stone. Kahit na nahimik si Kayad Hawan at walang nagawa, lumabas si Rachel Stone at inihayag na siya ang kanyang mapapangasawa, kaya umalis ang mga babae. Sa party, nalasing si Kayad Hawan ng husto at hindi na kontrol ang sarili. Sinermonan si Rachel Stone kung bakit niya inagaw ang lahat sa kanya. Sinabi niyang bahay ito ni Kayad Hawan na ikinagulat ni Rachel Stone dahil naaalala pa rin niya ang mga alaala ng nakaraan. Ang balita tungkol sa pagpapahayag ni Rachel Stone ng kanilang relasyon ni Kayad Hawan ay inilabas na sa pahayagan. Ayaw ni Nomad na magkaroon siya ng kahinaan kaya ipinadukot niya si Kayad Hawan. Sa kabilang banda, halos 100 beses nang tumawag si Rachel Stone kay Kayad Hawan ngunit walang sumasagot kaya naghinala siyang may masamang nangyari sa kanya. Pagkatapos madukot si Kayad Hawan at makasakay sa sasakyan ng mga kidnappers, palihim siyang gumamit ng nail cutter upang putulin ang tali habang tulog ang kidnapper. Samantala, tila nahulaan na ni Rachel Stone na si Nomad ang mastermind sa pagdukot kay Kayad Hawan. Hindi na nagkaila si Nomad at sinabing ginawa niya ito dahil gusto niya siyang tulungan na makaiwas sa pang-aakit ni Kayad Hawan. Sa pagkakataong ito, tumawag ang tauhan ni Nomad at nagbalita na nakatakas na si Kayad Hawan. Ang nais lang ni Nomad ay dalhin siya sa puntod ng ina ni Rachel Stone upang malaman ni Kayad Hawan kung gaano kahirap namatay ang ina nito. Matapos tumakas, tumakbo ng mag-isa si Kayad Hawan sa gubat pagkatapos ay nadapa at nauntog ang ulo sa bato at nawalan ng malay. Nang makita ni Rachel Stone si Kayad Hawan, tulala na siya ngunit binubulong pa rin ang pangalan nito. Pagkagising ni Kayad Hawan, natuklasan niya na nasa kama siya ni Rachel Stone at sa tabi niya ay si Rachel Stone na natutulog ng mahimbing. Nang makita ang sugat sa kamay niya dahil sa pagliligtas sa kanya, maingat si Kayad Hawan na ginamot siya. Kung tutuusin, si Rachel Stone ang nagligtas sa buhay niya sa pagkakataong ito, kaya gusto pa rin niyang magpasalamat dito. Naalala ni Rachel Stone ang nakaraan, noong siya ay inabuso, dahan-dahan din siyang ginamot ni Kayad Hawan gamit ang taling hugis paru-paro. Alam ni Rachel Stone na hindi niya kayang baliwalain si Kayad Hawan, puno siya ng pagkalito dahil alam niyang matagal na siyang hinihintay ni Kayad Hawan na bumalik. Nalaman ni Jack of Hearts na may hawak si Kayad Hawan ng 0% ng shares ng kumpanya na iniwan ng kanyang ina. Dahil bata pa siya noon, si Bailey ang humawak nito, kaya inakala ng marami na ito ay shares niya. Kaya kahit inilipat na niya ang lahat ng shares kay Rachel Stone, ang 0% na shares na ito ay pag-aari pa rin ni Kayad Hawan. Dahil sa pagdukot kay Kayad Hawan, sa pilitang pinasuot ni Rachel Stone sa kanya ang relos at humingi ng paumanhin para kay Nomad dahil dito. Nag-alok si Rachel Stone na bilhin ang shares niya sa mataas na halaga at kanselahin ang kanilang engagement at ibabalik niya ang bahay na ito kay Kayad Hawan sa loob ng 1 taon. Ngunit si Kayad Hawan, dahil sa galit kay Rachel Stone na inagaw ang lahat sa kanya, ayaw niyang makipagnegosasyon. Samantala, nagbabalak si Nomad na bumili ng shares sa merkado para makuha ang kontrol ng kumpanya, ngunit dahil nakakuha si Rachel Stone ng maraming malalaking proyekto, mahirap itong bilhin. Nagpasya siyang kailangan niyang pigilan ang engagement ni Rachel Stone at Kayad Hawan dahil kung hindi ang 0% na shares na ito ay mapupunta rin kay Rachel Stone. Si Kayad Hawan ang nagdala ng dokumento sa hotel para pirmahan ni Rachel Stone, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kontratang ito. Tila inihanda pala ni Jack of Hearts si Kayad Hawan na pumunta sa hotel upang makipagkita sa ibang mga boss at pagkatapos ay sa kalagitnaan ng kawalan ng malay. Dinala siya ng mga tao habang nagmamadaling hinahanap siya ni Rachel Stone sa lahat ng dako. Maaga pa say binibitag na ni Jack of Hearts si Kayad Hawan, gusto niya itong dalhin sa silid ng hotel, ngunit hindi niya inasahan na si Rachel Stone pala ang nakita niya. Maaga pa say nag-record na si Rachel Stone sa likod upang takutin si Jack of Hearts sa mga salitang sinabi niya na nagpatahimik at nagpaalis sa kanya. Sa totoo lang, bago dumating si Jack of Hearts, natagpuan na ni Rachel Stone si Kayad Hawan kaya nagtago siya sa banyo. Walang kamalay-malay si Kayad Hawan at binubulong ang pangalan ni Kayad Hawan at buong tapang na hinila si Rachel Stone sa kama at hinalikan ito. Hindi sinasadyang nabasa ni Rachel Stone ang lumang diary ni Kayad Hawan. Lagi siyang binabanggit ni Kayad Hawan at laging nagbibigay sa kanya ng masasarap na pagkain. Tuwing malakas ang ulan, si Kayad Hawan na si Rachel Stone ay laging nasa tabi niya at umaalo sa kanya. Ngunit nang agawin ni Kayad Hawan ang diary, nagdahilan si Rachel Stone na natatakot siyang baka may masamang balak siya, kaya kailangan niyang alamin muna ang pinagmulan niya. Nagpadala siya ng tao kay King of Spades upang ireklamo si Jack of Hearts sa paglustay ng pera sa proyekto. Ngunit naunahan na siya ni Jack of Hearts sa pagkakalat ng balita na si Kayad Hawan ay nakikipagtalik sa ibang lalaki sa hotel. Inakala ni Kayad Hawan na ginagamit ni Rachel Stone ang paraan na ito para kanselahin ang kanilang engagement, kaya galit siyang tumakbo para tanungin siya.
Dahil dito, si Kayadhawan ay punong-puno ng damdamin habang nakaupo sa tabi ng swimming pool at inubos ang isang bote ng alak. Sabi niya sa kanyang ama na nasa langit, tiyak na malulungkot ito sa pagkakita na ang kanyang anak ay pinaratangan ng pagiging masagwa. Ngunit ipinangako niya sa sarili na kahit anong hirap ang dumating, magiging matatag siya sa buhay upang bantayan ang bahay at hintayin si Kayadhawan na bumalik. Sa kalasingan, inakala ni Kayadhawan na si Rachel Stone ay si Kayadhawan kaya dali-dali niya itong yakap at umiyak ng humahagulhol. Ngunit nang makita niyang si Rachel Stone pala, itinulak niya ito, ngunit hindi siya binigyan ni Rachel Stone ng pagkakataong makawala at hinalikan siya. Sa kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang nakita ni Kayadhawan ang mahabang peklat sa dibdib ni Rachel Stone na eksaktong katulad ng dating peklat ni Kayadhawan. Noon, sarili niyang kamay ang gumamot sa sugat niya, kaya imposibleng magkamali, ngunit ayaw aminin ni Rachel Stone. Umiiyak siyang nagkwento kung paanong sinira niya ang 50 taong gulang na aquarium. Ngunit bakit ngayon ay ayaw niya siyang kilalanin? Nagkunwari si Rachel Stone na walang alam, sinabi niyang noong bata pa siya ay nagsanay siya sa pakikipaglaban sa ibang bansa, kaya ang likod niya ay puno ng iba't ibang peklat. Matapos malaman na si Jack of Hearts ang nagkakalat ng balita, ginamit ni Rachel Stone si King of Diamonds upang tanggalin siya sa posisyon. Gayunpaman, kalmado pa rin ang mukha ni Nomad dahil nakaisip siya ng paraan, gagamitin niya ang pagpigil ni King of Diamonds sa komisyon upang bantaan siya. Naging mainit na usapan ang nangyari sa buong kumpanya at naging publiko ang labanan ni Rachel Stone at Nomad. Nagdududa pa rin si Kayadhawan na si Kayadhawan ay si Rachel Stone kaya gusto niyang makahanap ng ebidensya para patunayan ito. Kusa siyang nagdala sa kanya ng isang tasa ng peanut oatmeal latte dahil dati ay allergic si Kayadhawan sa mani. Nahulaan ni Rachel Stone na gusto niya siyang subukan kaya inilagay niya ang kape sa mesa at pinaalis siya. Nakatayo pa rin si Kayadhawan sa labas at nagbabantay ngunit hindi niya inasahan na pinainom ni Rachel Stone ang kanyang assistant. Kahit na hindi niya tuluyang maalis si Jack of Hearts sa pagkakataong ito, nalaman din ni Rachel Stone na palihim na gumagawa ng mga iligal na bagay si Nomad sa kumpanya. Kahit natalo na si King of Diamonds, kalmado pa rin si Rachel Stone dahil tinulungan siya ni Nomad na maglinis ng basura sa kumpanya. Hindi pa rin sumusuko si Kayadhawan at sinundan siya sa construction site, ngunit pagkatapos ay nawala. Nagkunwari siyang nakulong sa isang container upang tawagin si Rachel Stone na hanapin siya. Nang pumasok si Rachel Stone sa container, palihim na ikinandado ni Kayadhawan ang pinto mula sa labas upang subukan ang reaksyon niya. Si Rachel Stone ay may claustrophobia kaya hindi niya ito maitago at niyakap lang niya si Kayadhawan. Gaya ng dati, hinaplos ni Kayadhawan ang likod niya at dahan-dahang sinabihan siyang huminga ng malalim. Pagkatapos nito, binigyan pa niya si Rachel Stone ng kanyang diary, ngunit nanatiling tahimik si Rachel Stone at lumabas. Kahit sinubukan niyang patunayan na siya si Kayadhawan, hindi pa rin umamin si Rachel Stone at itinapon pa ang diary niya sa lupa. Nalungkot si Kayadhawan dahil nagkaputik ang diary at naisip niyang kung siya si Kayadhawan, hindi niya ito gagawin sa kanya. Hiniling ni Kayadhawan kay Jack of Hearts na hilahin si Rachel Stone palayo upang magkaroon siya ng oras para kumuha ng ilang gamit sa bahay. Gusto niyang subukan sa huling pagkakataon upang makita kung siya si Kayadhawan at kung ganito pa rin ang resulta, hindi na siya maghihintay pa. Kinailangan pang sadyain niyang napatagalin ang oras para ibigay ni Parker ang regalo kay Kayadhawan bilang pampalakas at sinabing sila ay magkababata. Kung hindi dahil sa kanyang panghihimasok, nagpakasal na sana sila. Ipinapalagay ni Parker na si Kaya ay hindi bagay na pag-aawayan ng dalawa, nasa puso niya kung sino ang magpapasya. Samantala, palihim na pumasok si Kayadhawan sa silid-aklatan ni Parker sa bahay, na gustong tingnan kung may mga dokumento bang nagpapatunay na siya ay Jack of Hearts. Gayunpaman, nakita niya ang resibo bago naging chairman si Parker, ay naglipat ng pera sa maraming mataas na antas na pinuno. Gusto niyang pumasok sa lihim na silid upang suriin ito, ngunit umuwi si Parker at pinigilan siya. Kung ikaw si Jack of Hearts, maintindihan pa niya ang paghihiganti mo sa mag-inang Bailey at Emma na nambubuli sa iyo, pero bakit kasama pa ang paghihiganti sa kanyang ama at sa kanya? Gayunpaman, nagpanggap si Parker na ginawa niya iyon para lamang sa sarili niyang interes at hindi talaga naghihiganti sa sinuman. Marahang sinabi ni Kayadhawan na kasama niya si Parker. Kung alam lang ng kanyang ina sa langit na naging ganito siya, tiyak na malulungkot ito. Ngunit umiwas pa rin si Parker. Iniisip na inimbento niya ang kwento para lang makuha ang pagmamahal niya at ang nangyari sa kanyang ama ay kanyang karma. Sa puntong ito, nawalan na ng pag-asa si Kayadhawan at hindi na naniwala na siya si Jack of Hearts dahil ang taong nasa puso niya ay tiyak na napakabait at hindi katulad ni Parker. Nangako siyang mula ngayon ay hindi na siya maghihintay pa na bumalik si Jack of Hearts at hindi na siya gustong manirahan sa bahay na iyon. Alam ni Parker na ang puot nilang dalawa ay hindi na magtatapos kaya mas gusto pa niyang hayaang umalis si Kayadhawan upang hindi siya madamay sa mapanganib niyang mga gawain. Pagkatapos, lumipat si Kayadhawan sa bahay ni Bailey. Iminungkahi niyang ipagkatiwala ang 0% ng kanyang mga
share sa kanya at kapalit nito, mananatili siya bilang design manager sa kumpanya. Ang ganyang kasunduan ay tiyak na sinang-ayunan ni Bailey. Hinikayat pa niya si Seth Lee upang patalsikin si Parker. Sa kabilang banda, kasama ni Kay adhawan si Yang na makipagkita sa mga kliyente. Ngunit sumingit si Parker, inagaw ang baso ng alak nito at hayagang uminom bilang kapalit para sa kanyang magiging asawa. Gusto niya siyang isama, ngunit pinigilan siya ni Yang dahil sa palagay nito ay nakansela na ang kanilang kasal. Gayunpaman, sinabi ni Parker na wala siyang pakialam sa mga alinggaw tungkol sa kanya, kaya siya pa rin ang kanyang magiging asawa. Sinabi ni Parker kay Kay adhawan na si Seth Lee ay isang sakim at tiyak na walang magandang idudulot at bukod pa rito, ginagamit lang siya ni Yang. Kung kumampi siya kay Yang, ibig sabihin ay kalaban niya ito, ngunit matagal nang tinukoy ni Kay adhawan si Parker bilang kanyang mortal na kaaway. Sa puntong ito, nagsisisi si Parker na itinulak niya palayo si Kay adhawan, libo-libo ang kanyang plinano para makapaghiganti, ngunit hindi niya naisip na balang araw ay ibigin niya ito. Ang proyekto niyang villa ay sinabotahe dahil tumakas si Tidden Fees, dala ang kapital niya. Si Bailey din ang nasa likod nito, kaya sinabi niya kay Yang na maghanap ng bangka para palayasin si Tidden Fee upang hindi siya matunton ni Parker. Pagkatapos ng pagkabigo ng proyekto, sa bilang ng mga share ni Kay adhawan, kailangan lang ng karagdagang kapital para mapatalsik ni Bailey si Parker sa pagka-chairman. Sa kasalukuyan, tinatarget niya ang puhunan ng Huasheng Group. Ang pinuno nito ay si Seth Jiang, na matalik niyang kaibigan sa loob ng mahigit 20 taon. Samantala, galit na pumasok si Kay adhawan sa opisina ni Parker at ipinahayag na pinahintulutan na siya ng Board of Directors na pangasiwaan ang proyekto nito sa Departamento ng Disenyo. Sinimulan niyang alamin kung bakit nagkaroon ng malaking butas ang proyekto ng villa. Ipinaliwanag ni Adu na noong nakikipag-usap sila ni Yang kay Seth Lee tungkol sa negosyo, kinabukasan ay nakipagkita na ito kay Tidden Fees, ang manager ng proyektong ito, pagkatapos ay tumakas ito dala ang pera. Naalala ni Kay adhawan ang sinabi ni Parker na nagduda sa kanya na ang pagkabigo ng proyektong ito ay may kinalaman kay Yang. Ang hindi inaasahan ni Bailey ay si Lisa na pinaplano niyang puntahan ay nahulog ang loob kay Parker dahil magkasama silang nag-aral sa ibang bansa noon. Kaya, pinayuhan niya ang kanyang ama na mamuhunan sa Zizen Group. Patuloy pa ring pinaplano ni Bailey at Emma na makipagtulungan kay Seth Jiang upang patalsikin si Parker, ngunit narinig ni Kay adhawan ang lahat mula sa labas. Alam din niya ang tungkol sa pag-aayos ni Yang ng bangka para tumakas si Tidden Fees, kaya nag-alinlangan siya kung sasabihin ba niya kay Parker o hindi. Nagpunta si Lisa sa kumpanya, nakipag-usap ng masinsinan kay Parker at ipinakilala ang sarili bilang kasintahan nito sa harap ni Kay adhawan. Matapang din siyang sumagot na siya ang dating kasintahan ni Parker, na ikinagulat ni Lisa. Sa katunayan, matagal nang sumusunod si Lisa sa pakiusap ni Parker na magpanggap na kasintahan nito upang mapigilan ang mga umaaligid sa kanya. Tinulungan din niya si Parker sa pagsisiyasat kay Tidden Fee, na may anak na babae na may congenital heart disease, kaya naghinala siyang may gumagamit nito para takutin siyang umalis sa proyekto. Nagyaya si Lisa na tulungan siyang mamuhunan, ngunit sa kondisyon na magpanggap silang mag-iisa sa harap ng kanyang ama. Ngunit itinuturing lang siyang kaibigan ni Parker, kaya hindi niya magagamit ang pagkakataong iyon para humantong sa kasal. Dahil sa nangyari kaninang umaga kay Lisa, hindi mapakali si Kay adhawan at hindi makatulog, kinakalma niya ang sarili na wala na silang relasyon ni Parker. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang mga bakas patungo sa daungan para makita si Tidden Fee. Ngunit pagdating niya doon, may biglang pumalo sa kanya mula sa likuran hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Sa kabilang banda, nalaman din ni Parker ang balita, kaya pumunta siya roon upang hulihin si Tidden Fee, ngunit nakita niya ang cellphone ni Kay adhawan na nahulog doon. Bagaman nakita niya ang grupo ni Tidden Fees na tumatakbo, hindi niya ito hinabol at nagmamadaling hinanap si Kay adhawan. Samantala, si Kay adhawan ay nakatali at nakakulong sa basement. Patuloy na bumubulusok ang usok kaya unti-unti siyang nawalan ng malay. Narinig ni Parker ang sigaw ng paghingi niya ng tulong. Nagmadaling ginamit ang bakal na tubo para basagin ang padlock at sumugod upang iligtas siya. Bago siya nawalan ng malay, narinig ni Kay adhawan na inamin ni Parker na siya si Jack of Hearts at nangakong hindi na siya iiwan pa. Pagkatapos, nagmamadali niya itong dinala palabas upang maiwasan ang lalo pang paglanghap ng usok at nag-aalala siyang tinawag ito upang magising. Pagkagising niya, dinala na si Kay adhawan sa ospital. Si Parker sa tabi niya ay nag-aalalang sunod-sunod na nagtanong tungkol sa kalagayan niya. Ngunit ang unang sinabi ni Kay adhawan ay tinawag ang pangalan niya bilang Jack of Hearts. Hindi na rin nagtago si Parker at umamin, pagkatapos ay niyakap siya na nagpaiyak kay Kay adhawan sa tuwa. Tumawag si Adu upang ipaalam sa kanya na si Bailey ang nagmanyobra sa Board of Directors tungkol sa sinasadya niyang pagpapakawala kay Tidden Fees. Nagbigay sila ng kondisyon na kung hindi masosolusyonan ni Parker ang kapital para sa proyekto ng villa sa loob ng 3 araw, tatanggalin siya sa pwesto bilang chairman. Sinabi niya kay Kay adhawan na mula ngayon ay hindi na siya magpapanggap na isang hamak na Parker sa harap niya.
Itinatago pa rin niya ang tungkol sa kumpanya dahil ayaw niyang mag-alala si Kayadhawan. Sa kabilang banda, nagpatawag si Bailey ng shareholders meeting para questionin ang mga paglabag ni Parker na nagdulot ng pagputol ng daloy ng puhunan at matinding pagbaba ng stock ng kumpanya, kaya pinag-iisipan ng mga shareholders ang posisyon niya. Nakipag-ugnayan si Parker sa ibang investors para humingi ng tulong, ngunit lahat ay tumanggi dahil sa pagkakataong ito. Isinama niya ang Zaizen Group sa blacklist. Sinamantala pa ni Bailey ang pagkakataong ito para sabihin na siya at si Seth Jiang ng Huashing Group ay matalik na magkaibigan at malapit ng ikasal si Lisa, ang anak nito, kay Yang. Kung pumayag ang Huashing Group na mamuhunan ng $1 bilyong sa Zaizen, siguradong magiging kapaki-pakinabang ito na susuportahan ng lahat ng shareholders ang pag-upo niya bilang bagong chairman. Nalaman ni Lisa na may problema si Parker, kaya nagmadali siyang pumunta sa kumpanya para magtanong kung may sugat ba siya at hindi niya sinasadyang nasaksihan ito ni Kayadhawan mula sa labas. Nag-alok si Lisa na kunin niya ang pera niya para ayusin ang kasalukuyang krisis, ngunit hindi pumayag si Parker dahil ayaw niyang gamitin ang pag-ibig niya. Bukod pa rito, si Kayadhawan ang mahal niya, kaya ayaw niyang maging dalawang time, ngunit si Kayadhawan mismo ang humila kay Lisa palayo para kausapin. Sinabi ni Lisa kay Kayadhawan na kung tatanggapin ni Parker ang puhunan niya, kailangan niyang tanggapin ang pagpapakasal kay Yang. Kung hindi niya masosolusyonan sa loob ng 3 araw, tiyak na matatanggal siya sa pwesto bilang chairman, kaya pinayuhan ni Lisa si Kayadhawan na pag-isipan itong muli para kay Parker. Bukod pa rito, ibinunyag ni Lisa na ang sarili niyang ama na si T.K. Shu ang pumatay sa ina ni Parker, kaya nagbalik ito para maghiganti. Hindi makapaniwala si Kayadhawan, nagtungo siya sa harap ng kabaong ng ina ni Parker at sinisi ang sarili, hindi na siya nangahas na humarap pa kay Parker. Sa kabilang banda, patuloy na tumatawag si Parker, ngunit hindi niya ito mahanap sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, patuloy na tumatawag si Parker, ngunit hindi niya ito mahanap sa lugar na iyon, habang hawak ni Kayadhawan ang lahat ng dokumento tungkol sa proyekto ng villa. Nang umuwi siya para hanapin siya, nakita lang niya ang isang sulat na nakalagay sa mesa. Nagkunwari siyang galit sa kanya dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Dahil matagal na siyang nagkunwari na masaya nang bumalik siya, ito pala ay bahagi ng kanyang plano ng paghiganti upang pahirapan siya sa pag-ibig at mabigo sa trabaho. Hindi lahat ng iyon ay galing sa puso ni Kayadhawan. Nagdusa siya sa panloloko sa kanya. Ang susunod ay pinuntahan ni T-Min si T-Dens para kunin ang kanyang mga bahagi. Nagbigay siya ng kondisyon na kung voluntaryo siyang iinumin ang lahat ng alak na may gamot, pag-iisipan niya ito. Walang gaanong salita si T-Min at ininom niya ng isang lagok ang lahat ng 6 na baso ng alak sa mesa, habang si T-Den ay dumating na sa bar para hanapin siya. Pagkatapos uminom, gusto na agad ni T-Den na manggulo kay T-Min dahil buhay pa noon si T.K. Shu. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng masama, ngunit ngayong nag-iisa na lang siya, gusto niya itong biruin kahit anong oras. Bago pa siya nakagawa ng anuman, sinira na ni T-Den ang pinto at sinuntok siya. Pagkatapos ay binali pa ang bote ng alak na maaaring pumatay kay T-Den yung anumang oras. Binalaan niya na kung maglalakas loob pa siyang hawakan ang isang hibla ng buhok ni T-Min, tiyak na hindi na siya magdadalawang isip. Pagkatapos ay binuhat niya si T-Min at umalis. Nagmadali si T-Den na dalhin siya sa banyo. Sinigawan niya kung bakit niya papinuntahan ang walang kwentang DN. Inamin ni T-Min na dahil alam niyang pinatay ng kanyang ama ang ina ni T-Den, gusto niyang bawiin ang mga bahagi para mag-sorry sa kanya. Nag-aalala siya dahil matagal na siyang nawala, kaya naging taong may pusong bato si T-Den, at sa loob ng puso niya ay tanging paghihiganti lang ang nasa isip. Sinabi ni T-Den na manatili siya sa tabi niya dahil siya ang tanging liwanag sa madilim na buhay niya. Pagkatapos ng isang mainit na gabi, masayang-masaya si T-Min nang makita si T-Den nang ganito kalapit. Masaya silang dalawa na pumunta sa trabaho ng magkasama, ngunit malapit na sa kumpanya, pinilit ni T-Min nahayaan na lang siyang maglakad papasok. Dahil sa kasalukuyan, hindi pa niya gustong isiwalat sa maraming tao ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sunod, pumunta si T-Den para kumbinsihin si Iman na tanggapin sila ni T-Min na magkasama dahil wala naman talaga siyang kasalanan sa pangyayaring ito. Sa katunayan, kasama niya si T-Den at inalo siya noong bata pa siya at naghintay ng higit sa 18 taon para maghintay na bumalik siya. Nangako si T-Den na hindi niya malilimutan ang paghihiganti sa kanyang ina, ngunit ayaw na niyang saktan pa ang mga inosenteng tao. Ngunit pagkaalis niya, tumawag si Iman para itanong kung nagbigay na ng sertipiko ang psychiatrist at kasabwat din niya si TN dahil nagpautang siya rito. Kung hindi siya makakabayad, mapupunta ang mansyon kay Iman. Biglang tumawag si TN kay T-Min para humingi ng tawad dahil kahapon ay naligaw lang siya kaya nakagawa siya ng masama sa kanya. Pagkatapos, gusto niya itong makipagkita para mag-usap ng pribado at nangako siyang ibabalik ang kanyang mga bahagi. Kaya nagdesisyon si T-Min na sumugal ng isang beses at hindi niya sinabi kay T-Dance dahil gusto niyang makatulong sa kanya.
Nang panahong iyon, pagkatapos magtrabaho, gustong pumunta ni Tiudan sa opisina para hanapin si Timin, ngunit nakita niya si Tien doon. Nagbiro siya na mula ngayon, hindi na siya makikita ni Tiudan at pinakita sa kanya ang larawan ni Timin na nakatali. Pagkatapos ay nagbigay siya ng alok na pirmahan ni Tiudan ang paglilipat ng lahat ng mga bahagi sa kanya para maging chairman siya at pakakawalan niya si Timin. Sa kabilang banda, nakakawala na si Timin at tumakas. Sa ilalim ng mahigpit na paghahabol, si Timin ay napilitang pumunta sa isang bangin. Sa isang sandali ng kapabayaan, nadulas si Timin at nahulog sa dagat. Dumating si Tiudan sa tamang oras at sumisid upang hanapin siya at dinala siya sa pampang. Nadama niya na labis siyang nagkasala dahil paulit-ulit niyang hinayaan na malagay siya sa panganib. Ipinaalam ni Edu na ang mga taong dumukot ay binayaran ni Tiudans para tumakas sa ibang bansa, ngunit naharang sila ng mga tao ni Tiudans. Gusto ni Tiudans na manatili si Edu sa tabi ni Timin, 24 paghahati pito para protektahan siya dahil natatakot siyang patuloy na gagamit si Kao Dithik ng mga taktika para patayin si Timin. Nang magising si Timin tumakbo agad siya para hanapin si Tiudans dahil natatakot siyang hindi na niya ito makikita pa. Sinabi niya na hindi siya mahina kaya hayaan siyang manatili sa tabi niya para harapin ang mga paghihirap ng magkasama. Sinabi ni Tiudan sa sarili na hindi siya maaaring tumigil sa paghihiganti, ngunit sa pagkakataong ito, para kay Timin gagamit siya ng mabilisang pag-atake para manalo agad. Pagkatapos makuha ang lagda sa paglilipat ni Tiudan, nagmataas si Tiudan at inanunsyo na siya na ang magiging chairman. Ngunit isinumbong siya ni Tiudan sa pulisya para sa pagdukot at pag-extort, kaya inanyayahan si Tien na pumunta sa istasyon para uminom ng tsaa at kumain ng tinapay. Binalaan niya si Kao Dithik na tiyak na magbabayad siya at nagsimula ng imbestigahan ng accounting department ang pinagmulan ng pera niya at ni Tien sa kumpanya. Nagmadali si Kao Dithik na maghanap ng pinakamagaling na abogado para ipagtanggol si Tien. Dahil kung may mangyari sa kanyang anak, ang mga tao sa paligid ni Tiudanju ay hindi rin makakatakas. Ayon sa bilin ni Tiudan, talagang sinundan ni Edu si Timin, kaya nakaramdam siya ng inis dahil ipinagbawal siyang lumabas ng bahay at hindi pinayagang magtrabaho. Tanging sa hardin lang siya makakatingin sa tanawin at maghihintay kay Tiudans na umuwi. Ikinuwento niya na noong bata pa siya, madalas siyang nakaupo sa duyan na ito para maghintay na bumalik si Tiudans. Nangako si Tiudans na sa hinaharap tuwing matatapos ang kanyang trabaho ay agad siyang babalik sa kanyang tabi. Hindi magtatagal at kapag nahanap na ang ebidensya ng krimen ni Kao Dithik, matatapos na ang lahat. Pagkatapos noon, dadalhin niya si Timin sa ibang lugar para maglakbay, tulad ng pagpunta sa Providence para tingnan ang lavender, sa Iceland para tingnan ang hilagang liwanag at tingnan ang tulay ng pagbubuntong hinina. Pumunta si Iuman kay Kao Dithik at sinabi na sa ngayon, magiging kanya na ang bahay na iyon dahil umutang si Titen sa kanya at ginamit na kolateral ang bahay. Hindi makapaniwala si Kao Dithik na ang isang dating katulong ay magkakaroon ng ganoong kalaking pera. Inamin ni Iuman na ang ahiting na itinulak ni Kao Dithik sa ilog noon ay si Tiudan at si Iuman mismo ang nagligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, bumalik silang dalawa para bawiin ang lahat ng ninakaw mula sa kamay ni T.K. at Kao Dithik. Natatawa si Kao Dithik dahil taos pusong gustong tulungan ni T.K. ang mag-ina ni Tiudans, ngunit bumalik ito para maghiganti. Ikinuwento niya na noon, si Kao Dithik mismo ang nagtulak kay Tira mula sa itaas, kaya namatay agad ito sa lugar. Pagkatapos ay pinilit pa niya si T.K. na itago ang pangyayaring ito. Hindi makapaniwala si Iuman na si Kao Dithik ay ganoong kasamang babae, kaya sinugod niya ito para sakalin. Ngunit madaling nakontrol ni Kao Dithik at binalaan siya na sisirain niya si Tiudans dahil naglakas loob itong kalabanin siya. Nalaman din ni Tiudanju ang katotohanan na hindi siya sinaktan ni T.K. Lalo itong nagpahirap sa kanya, kaya hindi na siya naglakas loob na tanggapin ang pag-ibig ni Simin. Inalo siya ni Timin na huwag sisihin ang sarili dahil sa pangyayaring ito, dahil ayaw din ng kanyang ama sa langit na magdusa silang dalawa ng ganoon. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng pagsisisi si Tiudans dahil maraming beses na niya itong sinaktan at kinuha ang lahat sa kanya. Niyakap siya ni Simin at nagmakaawa na huwag siyang itulak palayo dahil siya na ngayon ang tanging liwanag sa kanyang buhay. Nangako si Tiudans na hindi na niya ito iiwanan pa. Pagkatapos ay inalis na nilang dalawa ang lahat ng hadlang para magkasama na sila. Hindi na rin galit si Iuman kay Timin Nakadama siya ng pagsisisi dahil palagi niyang sinubukan na pigilan ang pag-ibig nila ni Tiudans. Ngunit ayaw ni Timin na magtanim ng sama ng loob dito. Ipinagbigay alam ni Kao Dithik kay Ehitin na si Tiudango ang Ehitin na bumalik dito para maghiganti. Hiniling niya kay Ehitin na tulungan siyang makatakas upang maalis siya bilang balakid para maipagpatuloy ang kanilang negosyo. Nagpadala pa si Ehitin ng isang asasin na sasama sa kanya para patayin si Tiudans. Sa kabilang banda, masaya pa rin silang dalawa na naglalakad sa tabing dagat. Tumawag ang finance director para ipaalam na nakita na niya ang butas sa mga libro ni Kao Dithik. Kapag nagkaroon pa ng karagdagang data, ipadadala agad ito sa kanya. Ngunit naunahan na ni Kao Dithik at inasikaso na ang finance director at inutusan na patayin na rin si Tiudans. Wala pang kamalay-malay si Tiudans at tumawag siya kay Timin para sabihin na malapit na siyang umuwi. Bigla, sumugod ang isang lalaking nakaitim
at sinaksak siya ng ilang beses at umalis. Nang marinig ni si Yimin is nawala na ang boses ni Tiudan. Sa kabilang linya, natakot siya na may nangyari na rito. Nang makita niya si Tiudan, tinawag niya agad ang emergency para dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay ng may pag-aalala, napagod siya at nakatulog sa tabi ng kama ni Tiudan. Nang magising si Tiudan, hinawakan niya ng marahan ang pisngi ni Yimin at nakadama siya ng kaligayahan dahil nakikita pa rin niya ito. Si Iman, na nakatayo sa labas, ay nagsisi dahil inilagay niya si Tiudan sa mapanganib na daan dahil nabalutan siya ng galit at nangako siya sa sarili na hindi na niya hahayaan na masaktan pa ni Kao Diki si Tiudan. Pagkatapos, kusang loob na nagpunta si Iman para harapin si Kao Diki at kinwestiyon ito sa pananakit kay Tiudan at kay Tiudan. Ngunit siya ay nagpatuloy na nagbiro at hinamon si Iman na kung wala siyang ebidensya, paano niya ito mapaparatangan ng pagpatay. Pagkatapos ay inamin niya na pinatay niya si Tiudan dahil sa inggit dahil ipinanganak itong mailahat ng bagay habang si Kao Diki ay maituturing lang na mistress na walang nakakaalam. Ngunit hindi niya inasahan na ni-record na pala ni Iman ang lahat at mayroon pa itong pahayag ng psychiatrist na umamin na hiniling ni Kao Diki sa kanya na gumawa ng peking psychiatric certificate para kay Tiudan at ikulong siya sa ospital. Nagbigay si Iman ng kondisyon na huwag niyang sasaktan si Tiudan at umalis na sa Kikitireth Corporation kung hindi gagawin niya na mawala ang lahat ni Kao Diki. Sumang-ayon na lang muna si Kao Diki at pagkatapos ay pinagalitan agad ang walang kwentang assassin dahil hindi pa niya napapatay si Tiudan. Tumawag din si Efitin para balaan si Kao Diki na kung hindi niya ito aayusin ng maayos, siya ang mamamatay. Kaya inutusan ni Kao Diki ang assassin na banggain si Iman hanggang mamatay at kunin ang recorder nito at nang malaman ni Tiudan ang balita, huli na ang lahat. Nagalit si Tiudan at hindi na inalintana ang kanyang sugat na napunit at nagpumilit siyang puntahan si Kao Diki dahil para sa kanya, mula nang mamatay ang kanyang ina. Si Iman ang nagligtas at nagbigay sa kanya ng tahanan, kaya itinuturing niya itong kanyang pamilya. Si Rachel Stone ay laging nasa tabi niya nagpapahinahon dahil tiyak na kapag nakita ni Kayadhawan at Eman sa langit ang kalagayan niya ay tiyak na sila sa malulungkot. Nagdala si Parker ng isang bulaklak sa lugar kung saan naaksidente si Iman upang ibigay ito sa kanya sa huling pagkakataon. Nang umalis ang kanyang ama, si Parker lang ang naiwan kasama ng kanyang ina at ni Eman kung hindi dahil sa pagliligtas niya ay matagal na siyang namatay. Itinuring niya siyang parang tunay na anak at buong pusong inalagaan at pinalaki siya. Sinasabi niya sa sarili na siya ang may kasalanan sa sinapit ni Tia at nangako siyang pananagutin ang mga taong nagkasala. Nakita ni Parker si Iman na nagpakita at nagbilin na huwag niyang pababayaan ang taong nasa tabi niya dahil mas mapapanatag siya kung susundin niya ang landas ng paghihiganti na itinanim niya sa isip ni Parker simula pa noong bata siya. Dahil sa pagkamatay ni Iman, labis na nalungkot si Parker. Hindi kumakain at umiinom buong araw. Kaya si Rachel Stone ay laging nasa tabi niya unti-unting pinainom siya. Umaasa siyang magigising na ito dahil natatakot siyang iwan siya ni Parker na hindi niya matatanggap. Sa kabilang banda, si Nomad kasama ang mga bahagi ni Yang ay naging pinakamalaking stockholder at may karagdagang pamumuhunan na 1 bilyong yuan kaya nararapat siyang mamuno sa korporasyon. Biglang pumasok si Rachel Stone sa meeting at nagpahayag na siya ang kinatawan ni Parker. Kasabay nito ay ipinahayag niyang nabili na ni Parker ang 15% ng mga stock sa pamilihan kaya natural lamang na siya ang pinakamalaking stockholder sa korporasyon. Bukod pa rito, nagbigay siya ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga proyektong pinamumunuan ni Yang ay may mga paglabag. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Nomad dahil hawak pa rin niya ang alas, ang investor na maaaring maglagak ng pondo sa korporasyon. Biglang sumugod ang assassin at ginamit ang kutsilyo upang bantaan siyang huwag nang mag-imbestiga kung hindi ay papatayin siya. Mabuti na lamang at dumating si Bailey sa tamang oras kaya umalis ito. Ipinagbigay alam ni Bailey kay Parker ang tungkol dito. Ang assassin ding iyon ang umatake sa kanya. Naramdaman ni Parker na kung patuloy niyang hayaang nasa tabi niya si Rachel Stone ay tiyak na mapapahamak ito. Kaya nakipagkita si Parker kay Kayadhawan sa labas at humiling ng isang bagay, ang umarte pa ng isang eksena para lumayo si Rachel Stone sa kanya. Alam ni Kayadhawan na napakahirap para sa kanilang dalawa na magkasama, ngunit may puso ba siyang iwanan si Rachel Stone? Ngunit dahil mahal ni Parker si Rachel Stone, nais niyang mabuhay ito ng payapa. Pagkatapos, lumipat siya at sumama kay Kayadhawan sa ibang bansa dahil nais siyang dalhin ni Kayadhawan sa pinakamahusay na ospital para magpagamot. Nagkunwari siyang sinabi na simula nang makilala niya si Rachel Stone, palagi itong naging hadlang sa kanyang daan. Hindi siya pinaniwalaan ni Rachel Stone na makapagsasabi siya ng ganoong mga salita sa kanya, ngunit iginiit pa rin ni Parker na si Kayadhawan lang ang gusto niyang makasama. Humihikbi si Rachel Stone na nagmakaawa na huwag siyang umalis dahil siya na lang ang tanging natitira sa kanya. Kahit nagdurusa at umiiyak si Parker, ay nagpa siya pa rin siyang umalis. Sa huli, nahuli pa rin
rin ni Parker ang assassin dahil handa itong pumatay para lang malunasan ang sakit ng kanyang anak. Ginamit din ni Parker ang sitwasyong ito at nangakong kung susuko ito at ilalantad ang krimen ni Nomad, bibigyan niya ang anak nito ng kumpletong mga kondisyon. Naramdaman ni Bailey na hindi niya maitatago kay Rachel Stone ang katotohanan, kaya sinabi niya rito na hindi talaga umalis ng bansa si Parker, kundi pumunta para hanapin si Nomad. Samantala, pumayag na sumuko ang assassin at sinabi rin niya kay Parker na nais ni King of Spades na patayin si Nomad kaya nagkabit siya ng bomba sa kotse nito at kapag pinaandar ay sasabog ito. Agad na tumakbo si Parker para balaan si Nomad na huwag sumakay sa kotse. Sa pagkakataong ito ay dumating din si Rachel Stone sa parking lot para hanapin siya. Nag-alala si Parker at dali-dali siyang hinila sa pinagtataguan at sabay ipinaalam kay Rachel Stone na palagi niya itong iniisip. Tiningnan ni Rachel Stone kung bakit kailangan pang maghiganti at hindi sinasadyang maging katulad ng mga taong kinamumuhian niya, hayaan siyang samahan siya at sama-sama nilang parusahan ang mga taong iyon. Alam ni Parker na hindi siya kayang maging malamig sa kanya, kaya niyakap niya si Rachel Stone at pumayag siyang sumama kay Rachel Stone pauwi. Natatakot pa rin si Rachel Stone na aalis siyang muli, kaya pinilit niya itong magsulat ng malinaw na kasunduan na hindi siya itutulak palayo. Pagkatapos na nangyari ngayon, napagtanto ni Parker na maaaring hindi na siya maghiganti, mas gugustuhin pa niyang mawala ang lahat kaysa mawala siya. Pinilit ni Rachel Stone na mangako siyang hindi nasasaktan ang sarili para sa paghihiganti at maniwala sa katarungan na tiyak na makakamit niya ang hustisya. Sinabi ni Parker sa kanya na matagal na niyang inakala at dahil sa puot kaya siya namamanhid sa lahat. Ngunit salamat sa kanya at naihila siya nito palabas sa kumunoy. Hinanap ni Rachel Stone si King of Clubs at hiniling na makuha ang ebidensya ng krimen ni Nomad. Ito ang buong file na nakalap ni Mulvaney noong nabubuhay pa siya. Natakot siyang baka may mangyari sa kanya kaya ipinagkatiwala niya ang mga file na ito kay King of Clubs para ingatan. Pagkatapos malaman na bumalik si Parker upang bawiin ang mana ng kanyang ina, nangako si King of Clubs na tutulungan niya ito sa huling pagkakataon. Kahit may ebidensya na, naramdaman pa rin ni Parker na hindi pa ito sapat para kasuhan si Nomad. Nagduda siyang mayroon pang ibang ebidensya, si Eman noong nabubuhay pa. Ang resulta, natagpuan niya ang recording sa computer ni Eman salamat sa password na petsa ng pagliligtas niya sa buhay ni Parker. Sa stockholders meeting, sunod-sunod na inaway ni Nomad si Rachel Stone na hindi nito malulutas ang gulo ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Parker at ipinahayag na inilipat na ng ibang stockholders ang kanilang mga share sa kanya. Kasalukuyan siyang nagtataglay ng 60% ng mga share ng kumpanya, kaya mayroon siyang ganap na otoridad sa pagpapasya. Hindi makapaniwala si Nomad na ang mga taong sinubukan niyang kausapin ay tapat kay Parker. Bukod pa rito, kumpleto na ang ebidensya ni Parker na nagpapatunay na nag-laundering ng pera sina Nomad at Yang, kasama ang ebidensya na pinatay niya sina Kayad Hawan at Parker 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, nag-holding hands sina Parker at Rachel Stone sa publiko na nangangahulugang inaamin nila ang kanilang relasyon sa harap ng lahat. Inakala nilang tapos na ang lahat, ngunit hindi inaasahan ni Rachel Stone na makakatanggap siya ng tawag na nagsasabing may nangyari kay Parker. Ayon sa location na ipinadala ni Bailey, nagmamadali siyang tumakbo sa dagat para hanapin ito, ngunit si Parker ay buo at malusog pa rin tulad ng dati. Sinabi niyang tatalikuran na niya ang lahat ng puot at hindi na niya hahayaang umalis ito sa kanya at pagkatapos ay isinuot niya rito ang veil ng nobya. Pagkatapos ay lumuhod siya at nag-propose, sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa kanya. Labis na natuwa si Rachel Stone na isinuot niya ang singsing sa kanyang kamay at pagkatapos ay umupo silang magkatabi at pinanood ang sunset sa dagat. Dahil dati ay palihim niyang binasa ang wishlist ni Rachel Stone na naglalaman ng mga bagay na ito, nangako siyang mula ngayon ay tutuparin niya ang natitirang mga hiling nito. Agad na hiniling ni Rachel Stone na kumain ng cotton candy sa dalampasigan, kaya dali-dali siyang tumakbo upang bilhan siya. Sa pagkakataong ito, si Nomad dahil sa pagkapuot kay Parker, ay gustong saktan ang mahal nito sa harap niya upang magdusa siya habang buhay. Nang bumalik si Parker, natuklasan niyang nawawala si Rachel Stone, nag-iwan si Nomad ng mensahe na kailangan siyang pumunta ng mag-isa upang hanapin si Rachel Stone, kung hindi ay sisiguraduhin niyang hindi na niya makikita pa ito habang buhay. Ikinadena ni Nomad si Rachel Stone sa isang abandonadong pabrika. Inamin niyang kinamumuhian niya si Mulvaney, kaya palihim siyang nagbigay ng lason na nagdulot ng cerebral hemorrhage na ikinamatay nito. Nang dumating si Parker, nagbanta si Nomad na kung maglakas loob itong lumapit ay pasasabugin niya si Rachel Stone. Nakipag-usap si Parker na kung papakawalan niya si Rachel Stone ay gagawa siya ng paraan para mailabas si Yang sa kulungan, ngunit ngayong wala na siyang lahat, gusto na niyang isama silang dalawa sa kamatayan. Si Parker ay napilitang lumuhod at nagmakaawa kay Nomad na pakawalan si Rachel Stone. Ibibigay niya ang kanyang buhay dito. Gayunpaman, nagbiro si Nomad at sinabing may 3 minutes lang ang bomb para tingnan kung tatakbo siya o mananatili rito para mamatay kasama si Rachel Stone.
Nagmamadaling ginamit ni Parker ang bato upang basagin ang tali na nakakadena kay Rachel Stone, habang patuloy naman itong nagmamakaawa na tumakas na siya. Sa huling sandali, mabilis na nakalas ni Parker ang tali ni Rachel Stone at nailigtas ito, bago pa man wala na silang pagkakataong makabalik. Dumating na rin ang pulisya at inaresto si Nomad, ngunit hindi pa rin ito nagsisisi at patuloy na sinasabing kailangan niyang mapatay si Parker. Marahil hindi inakala ni Nomad na karamihan sa ebidensya ng kanyang krimen ay ibinigay ng kanyang minamahal na anak na si Yang sa kanila. Natapos na ang lahat ng paghihiganti, si Rachel Stone ay sa wakas nakasuot na ng wedding dress at naglakad sa aisle kasama ang kanyang asawang si Parker. Lubos siyang nagpapasalamat dahil dumating siya sa tabi niya at pinagaling siya, at nagpasalamat din siya rito dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanya. Nangako rin si Rachel Stone na sasamahan niya itong magdusa at mananatiling tapat, hindi niya bibitawan ang kamay nito habang buhay.